Hello guys, this is News Listener again. Salamat po sa mga manonood. Napag-usapan naman natin tong balita galing kay Senator Kiko Pangilinan. Um, Meron silang nakuhang smuggled agricultural products sa Bureau of Customs, okay, sa Manila International Container Port. Okay, matinding news to kasi ang tagal na itong mga smugglings na nangyayari sa ating bansa. Kaya ang nangyayari sa mga farmers natin ay nalulugi dahil sa mga walang kwentang smuggling nangyayari dito sa atin. At be mind, I'm pretty sure ang daming mga matataas na nasa gobyerno ang mga merong ginagawang kabulustagan ng ganito. Diba? Basahin natin to galing mismo kay Senator Kiko Pangilinan. Sabi niya, all-out war laban sa agricultural smuggling. Okay, just today, ngayong umaga, ay sumama tayo sa inspection ng Bureau of Customs, BOC, na nasabat na dalawang 40-foot container na smuggled frozen chicken breast sa Manila International Container Port. Okay, kanina tong hapon. Ang kargamento ay nagkakalaga ng 12.96 million pesos at na misdeclared bilang fish balls. Aba, ang tindi, no? Kumbaga, fish ball siya, pero manok siya. Ay, yun ang tunay, di ba? Seryoso ang ating laban sa agricultural smuggling dahil ito ay pumapatay sa lokal na industriya at maaaring pang pagmula ng iba't ibang sakit at pagpasok ng illegal na produkto. Yan ang nagtatrabaho bilang isang senador kasi focus talaga siya sa may-unlad yung ating agriculture products dito sa bansa. 'Di ba? Kung nakikita nyo sa mga online about yung mga kamatis na nabubulok, ang daming ganun eh. Kung hindi na, kumbaga kung hindi na maano nila yung kamatis, ang nangyayari, bagsak presyo, tapos ang mangyayari, lugi. Lugi yung ating mga farmers, di ba? Kaya dapat labanan natin to kasi ang 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 laki ng ating lupain. At hindi tayo yung bansang mahirap sa pagkain ganito. Ang dami nating opportunity para lang labanan yung mga illegal na smuggling or ang pag-hold ng mga kamatis, yung onions. Kung natatandaan nyo guys, I think nung panahon ni nag-uumpisa pa lang si Bongbong Marcos. I remember, patapos yung siguro around first week or for a few months, yung sibuyas naging 800 800 pesos per kilo. Tatandaan niyo 'yon? 'Di ba? Grabe, 'di ba? Kaya nga dapat pagtuunan natin 'tong pansin kasi uh, may chance tayong ang dami nating lupain na para magsaka ng bigas. Tapos yung tubo, 'di ba? Mais. At hindi tayo magugutom ng ganito kung marunong lang talaga yung gobyerno natin na puksain itong smuggling, 'di ba? At hindi natin 'yan naramdaman nung first years ni Bongbong Marcos, okay? From 1 to 3 years, parang wala kang mabalita na na sinabi niya na doon sa kanyang meron siyang yung State of the Nation, yung SONA. Sinabi niya yung mga smugglers ng agriculture ay makukulong. Hanggang ngayon wala pa rin 'di ba? Yung mga hoarders na nagtatago ng yung ating mga produkto. O ano nangyari? Wala pa rin. Wala pa rin tayong maramdaman na may pinakulong, 'di ba? Tapos yung pareho doon kay Duterte nung panahon nila.
Lahat ng mga produkto nagsitaasan. Okay? Hindi to fake news. I'm sure you guys can see that. Ang daming mga mga produkto, especially yung BOC, yung Bureau of Customs, mismo yung gobyerno nagsasabi na ito ang isa sa mga pinaka-corrupt na ahensya ng ating bansa. Kasi pag dito, kontrolado ng mga negosyante at mga politiko, kaya nilang kontrolin yung ating produkto, 'di ba? Kaya kayang-kaya nilang manipulahin yung presyo natin dito. Imbes na magbayad tayo ng mas mura, napapamahal pa tayo, 'di ba? Yan, dapat kung meron tayong makita kahit sa maliit na bagay natin gawin, kung meron man lang tayong makita, dapat ipagsabihin natin sa gobyerno. O, di ba? O, ito na yung last papakita ko galing kay Senator Kiko. Okay? Itong good news para sa ating mga magsasaka matapos tayong makipagpulong sa Pangulo, naglabas ng Malacanang ng 2 executive orders. Nagpapatupad ng floor price sa pagbili ng palay ng mga ahensya ng gobyerno at LGU. So that means yung ating gobyerno ay direkta ng magbibili sa ating mga farmers. Okay, buong implementasyon ng Sagip Saka Act para direktang pagbili ng ani at huli ng ating mga magsasaka at mangingisda. 'Di ba? Ito talaga yung sabihin natin na nagtatrabahong senador. 'Di ba? At binuhos niya talaga yung panahon, meron na siyang idea at pumunta siya kay Bongbong Marcos para matulungan natin yung ating mga magsasaka, 'di ba? At pag natulungan natin ang ating mga magsasaka, hindi tayo magugutom, 'di ba? Dapat naman sila yung pagtuunan natin ng pansin. Dapat tulungan natin sila, 'di ba? Dapat mga ganitong mga senador ang talagang gumagawa ng paraan, hindi yung mga senador ay tahimik lang, pero tahimik sa korupsyon, pero ang dadaldal, 'di ba? Puro lang pa-presscon, papogi, pero walang silbi sa ating bansa. O, 'di ba? Ito talaga yung may ginagawa, hindi lang yung mga papogi na doon sa Senado. I'm sure alam niyo na kung sino 'yan. Yung tinutukoy ko. Okay? So guys, if you have any comments, suggestion, please type it down in the comment section and I'll see you po sa susunod na video. Salamat po.